Punta ka sa likod. Guys, huwag yung gagayahin to. Ayan guys, magandang araw. Patungo tayo ngayon sa isang lugar dito sa Tanawan dahil may king cobra silang nakita. Yung king cobra na yon, last week pinuntahan nila tall cobra. Hindi nila nakuha dahil wala sa area. Ngayon, nakita daw po ulit ngayong araw, kaya pupuntahan po natin yan. Kaya po naglalabasan ng king cobra dahil sa init ng panahon. Ang king cobra po ay nakatira sa kawayanan. Kung mapapansin po natin, ang kawayanan ay natutuyo na sa sobrang init. Kaya umaalis ang mga king cobra. Umahanap sila ng malamig na lugar para mabalance nila yung kanilang temperature sa katawan, kasi sila ay cold-blooded. Dapat balance yung lamig at init sa kanilang katawan. At alam nyo ba guys, ang king cobra ang nag-iisang venomous o makamandag na ahas na humahaba ng 15 feet. So, siya lang ang may kakayanan ng humaba ng ganon. At ang king cobra ang nagbabalance sa ibang ahas. Siya ang kumakain ng mga Philippine cobra. Kaya kailangan po natin ng king cobra sa ating kabukiran, sa ating kalikasan. Kaya kung may maengkwentro kayong king cobra sa bukid, huwag niyong papatayin. Kung maengkwentro nyo naman sa loob ng bahay, may intindihan naman namin kung papapatayin nyo. Pero mas the best kung tatawagin nyo kami, kasi pwedeng dalawa yung king cobra, pwede kayong mapahamak. Kasi pag pinalo nyo yung king cobra, pag sinaktan at kinorner nyo, magde-defense sila. Defense mechanism nila mga gut para protektahan yung sarili nila. So ayun po yan guys, kontakin nyo po ang ating Facebook page, send nyo po yung location nyo at contact number. Puntahan po natin hanggat kaya. At ang king cobra guys ay hindi talaga totoong cobra. Siya ay family ng mamba. Kaya ang kanyang scientific name ay Ophiopagusana. So yung mga totoong cobra, ang scientific name ay Naha o Nadia. Nadia philippinensis, Nadia samarensis, Nadia sumaltrana. So yung king cobra, iba yung type ng venom niya sa ibang cobra. At ang king cobra ay hindi nag-i-spit, hindi siya nandudura. Kailangan niyang sakmalin yung mabibiktima niya o yung pagkain niya para ma-inject niya lahat ng venom. At ang full grown na king cobra guys ay may kakayanan pumatay ng elepante. Siya lang ang may kakayanan pumatay ng mature na elepante base sa ating research. Kaya nahihirapan tayo at wala pa tayong anti-venom ng king cobra. So ganun pa man, dapat tanggapin natin na sa Pilipinas native siya, o dapat protektahan din natin siya dahil hindi naman siya invasive. Native siya dito sa Pilipinas. So kaya siya nabuhay dahil may gampanin siya. Tsaka kaya siya umalis sa habitat niya dahil nasisira na, lumiliit na yung ginagalawan ng mga buhay ilang. So ayun guys,
dating bahay kasi ng mga wildlife, tinayuan na ng bahay ng tao, ginawang highway. So kaya ganun nang nangyayari, nakakasalamuhan na ng mga tao ang mga wildlife kagaya ng cobra. Kita-kits tayo guys, interviewin natin kung ano sitwasyon dito sa Tanawan. Kasama po natin ating cameraman, ating tagahukay, at ang ating sweet driver, at ang inyong lingkod, Cobra Prince. Mga kaibigan, nandito na tayo. Yung tropa natin dito. Malaki ba yung king cobra? Yung makita nyo? Malaki. Malaki daw guys. Pepper lang tayo ng ating mga sandata. Snake hook. Boots na walang hugas. Sobra init. Ito po yung paligid nila guys. Tutuyo na yung mga damo. Mga kaibigan, nakikiramay po ako sa pamilya ng kaibigan ko, kay Casimiro Toti Casimiro, ang magbubutas ng Pasay. Ayun, namatay, wala na po siya. Isang mabait na kaibigan mula sa Pasay. Guys, andito na tayo sa site. Ito po yung lugar. Napakalapit po sa bahay. Ayan. Galing po dito si Tol Cobra. Pero hindi nila na-tsempohan yung King Cobra. So, tayo naman ang pupunta. Dahil nakikita pa nila. Saan po yung mga pinagbalatan, sir? Mga po ni natin Yung mga balat po, kuya. Dinala nila eh nung Ano dapat Cobra? pumunta. Sige. Ay mga pi. Lalaki. Parang balat na nasaway. Sobrang laki. Oo. Kung napanood nyo guys, panoorin nyo po dun kay Tol Cobra. May kita nyo isang full grown na King Cobra. Saan po nakita sir? Sabi nyo po po ang samahan. Saan po? Dini. Kaya tayo napasugo dito guys. Dahil nakikita ulit nila yung King Cobra. Inano nila yan eh. Dito po paikot-ikot yung King Cobra sa kawayanan. Oo. Eh, dyan nakuha yung balat. Saan po sir? Ayan. Tapos, nung mahukay nila, meron pa uli isang balat. Flash tayo. Wala rin sa kahoy. Yan na po yung kausap namin sa cellphone. Babae po yun eh. Papauwi pa lang. Paway pa lang po. Sabi. Sabi. Nakontay ko siya, no? Nakakumpay ko siya anak. Yan nga eh. Iusay nyo rin yung anak. Lumaki lang? Oo, Dati wala, nakapractice. malalim Ito. yan, ano yan? 10 metro. May laman. Septic tank yun ang aking baboy eh. Malalim. Dinumutas nila.
May laman po ito, sir. Pero matagal lang din nag-operate yan eh. Tuyo na yan. Eh wala naman yan to dadaanan dyan. Buo yan eh. Binutas lang nila. Sila lang nagpupunta sa araw. Oo. Kala nila doon. Karoon ng ano. Sabi kanina meron din daw. Meron tinakluban ng butas. Dito nagpasok. Pwede naman dito, sir, umikot-ikot. Ikutin po namin to, okay lang. Kailangan lang po namin ng guide. Magiging guide dyan. Diyan lang yun eh. Pinupay nga nila yun eh. Oh. Hanggang saan po yung naikot nila, sir? Baka hanggang dyan lang. Eh ano kasi niyan, ano rin yan, yung malambang damo. Dati po, madamo to. Kahit ngayon, madamo. Eh baka ako ano yun, nagpapalamig. Tignan-tignan na rin natin dun. Ito namin dito, sir. Malaki daw yun, malaki. Ano eh, ang balat ko eh. Ito daw, guys, nagpapalamig yung Tayo muna to. Kuya. Oh, di na ano ka? Mamaya na pag nakahuli na, kumahuli na. Ma, di na ka.
Hindi ko man makakatang. Makita ko lang siya eh. Paraw! Makita ko lang siya. Ay talaga siya eh. Lumaki na siya ng kayo nila eh. Kaya sabi ko sa kanya eh, tulinan mo ako at tutulinan ko rin. Ako lang bata. Saan? Dito daw guys, nakita rin yung isang king cobra. Saan po? Ako dito na isa. Ha? Nandun sumisabit niya. Oh, napos. Uy!
Ano? Tama. Katsa. Caca, right niya. Caca. Laki. Kuha na natin guys. Baka may pagsa, may asawa siguro yan. Tumutapang nga. Ay, wangan lang sa ay. Tatakbo. Yung hawakan. Eh, gina. Ay, yaman mo malaki. Wag! Tumalpasan. Lagyan. Ay, wangan to mo yung mama. Bagong nalindaig ka. Bata, di pa tayo bata dyan. Sigurado. Patesta ako. Ito kayang hawakan niya. Iba ko, bago. Ganito kalaki yung balat. Teka nga, malamas ka ng uso. Huwag mo alpasan. Ay, wala nga. Puluwang ano, nilagyan eh. Sige atin. Andun siya sa ilalim ng mga damo. Meron pa isa? Tingnan mo Baka po. meron pa yung asawa. Dalawa ang pinagalimuhan yan. Lagi mo kasawa ko yan. Saan kanina? Doon sa kabila. Kapag inahalkal ko to guys. Kapulupot yung king cobra. Grabe init. Pupulwul daw yan. Pupulwul yan. Ah. Gitid.
Oh, yawa! Mayawak pala guys, akala ni Tantan king cobra. Pag mga bayawak, hindi dapat natin hinuhuli. Sorry, nandula lang ako. Dula camera. Kasi ang mga bayawak ang kumakain ng mga nabubulok. Sila yung naglilinis ng lugar na to. Kinakain din nila minsan yung mga baby o itlog ng king cobra. Pero madalas, ang bayawak ang kinakain ng king cobra. Kaya may king cobra dito. Pinuntahan niya yung mga bayawak. Mga kaibigan, nakuha na natin yung king cobra at may hinanda po dito makakain para sa atin. Sila po yung nag-invite sa atin. Hello po. Iya po sila. Yan sila nanay. Hello! Kainin na po namin to. Sabihin po ba to? Salamat na huli din ninyo. Matagal na nakakatakot yan. Meron pa yan. Mga kaibigan, tapos na natin bihin yung king cobra dito sa Barangay Laurel, Tanawan City. Ayan. Sino po yung nakakakita ng king cobra? Si nanay. Ako, nakakita ko ng napakahabang yan. Nakita niya na yon. At yung mga apo mo to kuya. Ay, nabay nakita niyo king cobra. Ayun na yun. Ayan. Pag may nakita kayo, tumakbo kayo. Mas mabilis naman yung takbo ng bata kaysa sa king cobra. Maging alerto po kayo dahil may sinisira pala tong may binabako na kagubatan. Kaya nabubugaw dito yung mga ahas. Ayan. Tapos medyo linisin po natin yung damo para hindi puntahan ng mga king cobra. Ayan. So, maraming salamat po sa pag-imbita. Mga kasama pa. Oo. Nakatakot. Oo. Sobrang init po kasi lumalabas sila tapos nasisira din yung habitat nila. Okay, paalam na po tayo guys. Bye-bye.